Minamanahan ng may sakit na asawa ang lahat ng 1.5 bilyong piso sa kanyang unang pag-ibig. Sasagutin kita sa kabilang buhay. Ayos lang ako. Ngunit sa tingin mo ba talagang may bisa ang huling habilin na iyon? Sa sumunod na sandali, nawala ang kulay sa mukha nga asawa. Sa VIP ward sa pinakamataas na palapak ngang isang pribadong ospital. Ang hangin sa silid ay kasing lamig ngang ibinabat sa tubig na yelo. Ang regular na tunog monitor ay umalinggaw-ngaw. At ang berdeng electrocardiogram ay pataas baba sa screen. Ang mukha ang lalaking nakatago sa oxygen mask ay maputla at payat, malayo sa dating malamig at matalim na tingin. Si Enrique Rick Santiago ay payat na parang kalansay sa kama. Ang lalaking ito, na humawak ang ganap na kapangyarihan sa mundong negosyo at namuno sa Grupo Santiago na nakakahalagang daan-daang bilyong piso, ay hirap na ngayong buhatin ang kanyang kamay sa labas ng silid ng ospital. Maraming tao ang nakukumpulan, mga kamag-anak ng pamilyang Santiago, mga ehekutibo ng grupo, ang inupahang abogado, at ilang nurse. Lahat ay nakpipigil ngang hininga at nakiingat na walang gumawa ngang anumang ingay. Ang matingin ng lahat ay nakatuon sa isang babaeng nakatayo sa tabi ng kama. Si Celestel Santiago. Suot ang isang puting knit dress, at ang mahabang buhok ay nakatali ng mababa. Siya ay kalmado na parang kaluluwa kahit walang pampaganda. Mabilis na lumala ang kondisyon ni Rich, at halos araw-araw ay nasa ospital si Chel. Paglagda sa mga form gupahin tulot. Pagdalo sa mga kumperensya. Pag-asikasong paglilipat. Paghahanap pag mga espesyalista. Pagsasayos kung gamot. At pag-aalaga. Nakita nga lahat ang kanyang dedikasyon bilang asawa. Habang nawalan ng malay si Rick, umupo siya sa tabing kamagabi-gabi. Pinupunasan ang kanyang pawis. Nagtatala ng vital signs. At detalyadong kinukumpirma ang nga desisyon at planong ng paggamot sa doktor. Ang makamaanak ng pamilyang Santiago ay bumubulong sa likod. Si Chel ay tunay na kahangahangang babae. Sa kabilang pagtrato sa kanya ng walang pagalang sa loob ng 10 taon, nagawa niyang magsilbi ng husto hanggang sa huli. Ngunit hindi umimik si Chel. Tahimik lang niyang ginagawa ang dapat niyang gawin, tulad ng ginagawa niya sa loob ng 10 taon. 10 taon na ang nakalipas, hindi si Rick ang nasarurok ng tagumpay na tulad ngayon. Noong panahong iyon, nabigo siya sa negosyo at naubusan ng pondo. Ang kanyang proyekto ay kinumpiska ng mga kliyente. At siya ay may malaking utang at maraming problemang legal. Nang pakasalan ni Chel si Rick sa ganong sitwasyon, muling binuo niya ang istruktura ng asset, inayos ang relasyon sa mga shareholder, binago ang bawat pahina ng mga kontrata sa pagpopondo, at iniwasan ang bawat legal na patibong na maaring matula sa kanya sa kailaliman. Sa loob ang ilang taon na iyon, habang si Rick ay nagtatagumpay sa harapan, si Chel ang nasa likod. Inaayos ang accounting. Kinokontrol ang panganib. At kumukuha nga mapagkukunan. Ang lahat ay nabihani lamang kung paano bumangon si Rick mula sa kailaliman at pinalaki ang Grupo Santiago sa ganitong kalaki. Ngunit walang nakakaalam na ang pondo para sa unang pagpapatuloy ng Grupo Santiago ay nakmula sa personal na asset at koneksyon ni Chel bago siya ikasal. Walang nakakaalam na si Chel ang nagdisenyo ngang istruktura ngang shareholder na humawak sa kapalaran ng grupo o nahigit sa kalahati ngang proseso ngang paglago nga mangunahing asset na tinatayang 1.5 bilyong piso sa pangalan ni Rick sa publiko ay dumaan sa makamay ni Chel. Sa kabila ng lahat na ito, hindi kailanman lubos na pinahalagahan ni Rick si Chel. Laging may ibang babay sa kanyang puso. Si Sofia Fia Zamora, ang kanyang unang pag-ibig na hindi niya napakasalan noong bata pa. Naniniwala si Chel noon na buburahin ng panahon ang pagkahumaling. Inakala din niya na kung 10 taon na silang mag-asawa. Kahit walang nag-apoy na pagmamahalan, mayroon man lang silang pagmamahalan na nagtulungan. Ngunit bago si Rick ay nalagay sa kritikal na kondisyon, ang unang taong gusto niyang makita habang nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan ay hindi si Chel, ang kanyang asawa. Si Fia Zamora. Sa loob ng silid ng ospital, mahinang sinabing doktor, Ginoong Santiago, nagkamalay siya kanina.
ngunit hindi na magtatagal. Kung may gusto kayong sabihin sa inyong pamilya, mangyaring gawin ito sa lalong madaling panahon. Ang nakamaanak ng pamilyang Santiago ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Umusad ang tiyuhin ni Rit na si Arturo Tito Art Santiago at tiningnan si Chel na may pak-alala. Chel, ganun na ang kondisyon ni Rit. Huwag kang masyadong malungkot. Buong lakas siyang lumaban hanggang ngayon. Dapat nating ayusin ng maayos ang lahat pagkatapos. Malamig na tiningnan ni Chel si Tito Art. Sa isang sulyap lang? Bakit parang natakot si Tito Art at nawalan ng sasabihin? Hindi sumagot si Chel at ibinalik lang ang tingin sa kama. Bahagyang gumalaw ang pilik mata ni Rit. Dali-daling lumapit ang nurse. Ginoong Santiago, gising na kayo. Tumaas ang tensyon sa lahat ng nasa silid. Idinilat ni Rick ang kanyang mamata at nilibot ang paningin sa paligid ng may malabong tingin. At sa huli ay itinuon ang tingin sa mukha ni Chel. Yumuko si Chel at mahinang nagsalita. Gising ka na. Tinitigan siya ni Rick. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahirap niyang piniga ang mga salita mula sa kanyang lalamunan. Chel. Ang kanyang boses ay parang kinuskos ang liha. Napakabaho. Tumango si Chel. Narito ako. Ang masalitang ito ay hindi mabilang na beses niyang sinabi sa loob ng 10 taon. Kapag lasing si Rick sa madaling araw mula sa mga pagpupulong, kapag nahihirapan siya sa isang proyekto, o kapag kinukulit siya ng mga nagpapautang, lagi siyang nandun. At ngayon, habang siya ay nasa bingit ng kamatayan, nandun pa rin siya. Ngunit, walang bakas ng pasasalamat o pagmamahal sa mga mata ni Rick. Ang naroon lamang ay isang pakahumaling. Pilit niyang iginalaw ang kanyang tingin at tiningnan ang abogadong nakatayo sa tabi. Ang dokumento. Dali-daling lumapit si Ati. Cardo Reyes, ang kanyang abogadong tagapayo, at kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang attache case ng may komplikadong ekspresyon. Nagbago ang hangin sa silid. Ang makamag-anak ng pamilyang Santiago ay nagtinginan na nagpapakita ngang hindi mapigilang pakasabik, ngunit tahimik lang na nakatayo si Chel na parang matagal na niyang alam na darating ang sandaling ito. Mahinang sinabi ni Ati. Cardo, Panggulong Santiago, natapos na ang proseso NG Notarisasyon NG Huling Habilin ayon sa inyong tagubilin. Ngayon po ay dala ko ang kopya nito. Sa wakas ay tila nakahinga ng malalim si Rick. Pilit niyang iginalaw ang kanyang kamay. At iniabot ni Ati. Cardo ang dokumento sa kanyang kamay. Wala si Rick ni lakas para hawakan ito. At ang pinakamabuti na lang niyang magawa ay hipuin ang takip gamit ang kanyang nga daliri. Tiningnan niya si Chel. Lahat ng nasa silid ay napipigil ng hininga. Sa sumunod na sandali, mahina man ang boses ni Rick. Malinaw niyang sinabi ang bawat salita. Chel, wala na akong panahon. Ibinaba ni Chel ang kanyang mamata at tinitigan siya. Oh, tila nagulat si Rick sa kanyang pagiging kalmado. Ngunit kaagad na napuno ng malalim na pakahumaling ang kanyang mamata. Mayroon akong sasabihin na hindi ko madadala sa kabilang buhay. Malakas siyang huminga. May ingay na nakmula sa oxygen tube. Ang huling habilin ay nagawa na. At nanotarize na rin. Akot na naksipakinik ang maka kamag-anak. Nagpatuloy si Rick. Lahat ng aking ari-arian, ang mga shares ng Grupo Santiago, Investment Trust, mga benepisyo sa Overseas Trust, ilang real estate at cash assets, putol-putol ang kanyang mga salita. Sa bawat salita, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, pilit niyang tinapos ang sasabihin. Kabuuang humigit kumulang 1.5 bilyong piso. Isang mahinang tunongang pagpipigil ngang hininga ang umalingaw-ngaw sa silid. Alam ngam Santiago na si Rick ay may malaking kayamanan, ngunit nang harapin sila ng aktual na bilang na 1.5 bilyong piso, hindi nila maiwasang mahintakutan. Hindi man lang gumalaw ang ekspresyon ni Chel. Nahihintay lang siya sa huling salita ng kanyang asawa na kasama niya sa loob ng 10 taon. Tinitigan siya ni Rick na parang kinukumpirma kung siya ay babaksa, ngunit si Chel ay kalmado. At sa wakas,
Pilit niyang piniga ang mga salita ng may desisyong malupit at matatag. Ang lahat ng ari-ariang ito ay iiwan ko kay Fia. Katahimikan ang bumalo sa silid, hindi sinasadya, hinikpitan ni Ati. Cardo ang kanyang madaliri sa dokumento. Ang manars ay nagulat at kaagat na yumuko. Ang ma-ekspresyon ng makamag-anak ng pamilyang Santiago ay iba-iba. Ang iba ay tulala, ang iba ay nag-isip, at ang iba ay tinitingnan si Chel. Umaasang magugulo siya. 10 taon ng pag-asawa. Masigasig na pag-alaga. Sa huli, sa harap ng lahat, ipinahayag ng asawa na iwan niya ang lahat ng 1.5 bilyong piso sa kanyang unang pag-ibig. Ito ay higit pa sa kahihiyan na dulot ng isang divorce paper. Tila hindi pinansin ni Rich ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Hindi, marahil ay wala na siyang pakialam mula pa sa simula. Tinitigan lang niya si Chel. Marami nang pinagdaanan si Fia sa loob ng ilang taon na ito. Bahagyang gumalaw ang mamata ni Chel. Pinababa pa ni Rick ang kanyang boses. Kung hindi lang ako naging duwag noon, hindi siya alis. Marami akong utang sa kanya. Siya ang pinagsisisihan ko sa lahat sa aking buhay. Sa sandaling bumaksak ang mga salitang iyon, may ilang kamag-anak na tumalikot nang may pagkailang. Kung si Fia Zamora ang pinagsisisihan niya, ano si Chel? Ang babaeng sumuporta sa kanya mula sa panahon ngang kanyang pagkabigo hanggang ngayon. Nagpuyat sa tabi ngang kanyang higaan ng hindi mabilang na gabi upang alagaan siya, ay hindi man lang makapasok sa unang pwesto sa pila para sa huling hiling. Tila gumaan ang pakiramdam ni Rick nang may labas niya ang lahat ng kanyang matagal nang nararamdaman. Huminga siya at idinagdag, para sa iyo, lahat ay muling tumuon kay Chel. Sa mga mata ni Rick, sa wakas ay mayroong kaunting. Ngunit napakanipis na bakas ng pagsisisi. Ngunit ang pagsisising iyon ay manipis at walang kabuluhan. Chel, napakabuti mo sa loob ng 10 taon. Maayos mong pinangalagaan ang bahay. At malaki ang naitulong mo sa aking negosyo. Alam kong pinahirapan kita. Tahimik na nakinig si Chel. Isinaranirik ang kanyang mamatangang isang beses at nang idilat niya itong muli, ang kanyang tono ay parang napasyon na siya sa kapalaran ni Chel. Iiwan ko sa iyo ang isang condominium sa Alabang. Hindi ito malaki, ngunit sapat na iyon para mabuhay. Muling mayroong mahihinang tunong ng pagpipigil ng hininga sa iba't ibang bahagi ng silid. Para sa unang pag-ibig, 1.5 bilyong piso. Para sa asawa na kasama niya sa loob ng 10 taon, isang maliit na kondominium sa Alabang. Sa unang tingin, tila iniisip ni Rick na siya ay sapat ng mapagbigay. Mahirap niyang idinilat ang kanyang mga mata at sinabi sa malaking tono, na parang ang isang namamatay ay nalalasing sa sarili niyang damdamin. Hindi na kita mababayaran sa buhay na ito. Sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Ang masalitang iyon ay lumutang. Parang matatalim na talim, na nabibigay ng huling suntok sa 10 taon ng paasawa ni Chel. Lahat ng nasa silid ay naghihintay sa kanyang reaksyon. Ang iba ay inakalang iyak siya. Ang iba naman ay inakalang magtatanong siya ng galit. Mayroon ding inakalang magagalit siya at pupunitin ang huling habilin. Ngunit tinitigan lang ni Chel si Rick. Ang kanyang mamata ay napakatahimik, kasing lamig at kasing tahimik, ngang lawa na may yelo. Naramdaman ni Rick ang isang hindi may paliwanag na takot sa tingin na iyon at nasamid. Chel. Sa wakas ay nagsalita si Chel. Hindi kalakasan ang kanyang boses, ngunit napakalinaw nitong narinig ng lahat ng nasa silid. Hindi mo kailangang maghintay para sa kabilang buhay. Napatigil si Rich. Tinitigan siya ni Chel at gumuhit ng isang mahinang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Hindi iyon ngiti. Ito ay isang malamig na pagtawa na lumabas matapos masaksihan ang isang napakawalang katwiran at kakatwang palabas. Sinabi niya ang bawat salita ng parang tumutusok. Enrique Santiago, sa tingin mo ba'y talagang may bisa ang iyong huling habilin? Sa sandaling bumaksak ang masalitang iyon,
Tila tumigil ang oras sa silid, na parang biglang humaba ang tunog ng monitor. Nagbago ang kulay mukha ni Otie. Cardo, ang makamaanak ng pamilyang Santiago ay sabay-sabay na tumingala. Ang malabong mamata ni Rick ay biglang nanlaki, at ang kanyang mapupil ay mabilis na lumiit. Sa sumunod na sandali, ang kanyang maputlang mukha ay agad na naging puting papel. Sa ilalim ng oxygen mask, mabilis na bumilis ang kanyang pahinga. Ikaw. Galit na galit siyang tumitik kay Chell. Parang may naalala siyang nakamamatay na katotohanan, mahigpit niyang hinawakan ang kumot nang kamagamit ang kanyang payat na mga daliri. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Chell. Malamig lang siyang nakatitig sa kanya. Naawa siya sa lalaking ngayon lang niya, napaktanto sa bingit ng kamatayan na ang baraha, na inakala niyang hawak niya. Ay! Walang laman mula pa sa simula. Biglang tumunog ang matinding babala mula sa monitor. Dali-daling lumapit ang doktor at mga nurse. Ginong Santiago, masyado siyang unstable. Bumaba ang oxygen saturation. Nia, dali, ihanda ang resuscitasyon. Agad na naging parang larangan ng digmaan ang silid. Ngunit patuloy na nakatitik si Rick kay Chell. Wala na sa kanyang mata ang dating kumpiyansa o pagkahumaling. Ang naroon lamang ay takot. Takot na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang mabuto. Nakatayo si Chell sa labas ng naguguluhang grupong tao, nananatiling tahimik, habang tinititigan ang lalaking naghihingalo sa kama, tahimik niyang isinara ang hawak niyang transparent folder. 10 taon na ang nakalipas, siya ang nagtayo ang gusaling iyon ng kayamanan para sa kanya. 10 taon makalipas, gusto niyang ibigay ang gusaling iyon sa ibang babae. Sa kasamaang palat, nakalimutan ni Rick ang pinakamahalagang bagay. Hindi mahalaga kung sino ang naninirahan sa gusali. Ang mahalaga ay kung sino ang nakarehistro bilang may-ari ng lupa. Alam na dapat ni Rick higit kaninuman kung sino ang may-ari ng lupa. Ngunit sa loob ng 10 taon na ito, napakataas ng kanyang posisyon. At nasanay siyang makinig sa matatamis na salita sa paligid. Nasanay din siyang makita si Chell na tahimik na nagtatrabaho sa likuran, inaayos ang mga kaguluhan. Hindi niya namalayan. Inakala niyang ang lahat ng kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ang silid na ospital ay literal na makulo. Mabilis na pumalibot ang mga doktor sa kama, inayos ng mga nurse ang daloy na oksigen. Ang malakas na tunog ng babala ang monitor ay umalingaw-ngaw. At ang masalitang sa tingin mo ba talagang may bisa ang huling habilin na iyon? Ay tila tumama sa ma-airdrum ngang lahat. Ang dibdib ni Rick ay mabilis na umakyat baba. At habang hinahawakan niya ang kumot gamit ang kanyang payat na mga daliri, hindi niya inaalis ang tingin kay Chell. Ang kanyang mamata ay hindi lang nagpapakitang galit dahil sa paglaban. Ang kanyang mamata ay parang nahayag ang pinakamahiwagang sikreto na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Takot, kahihiyan, at kawalan ng paniniwala ang naghalo sa mukha ni Rick, na lalo pang nagpatigas at nagpahiraap sa kanya. Sa mga kamag-anak, si Tito Art ang unang nagkamalay. Isang sulyap lang kay Rick. Pagkatapos ay humarap siya kay Chell, at sinabing may hindi mapigilang pakasabik sa kanyang boses. Chell, ganoon na ang kondisyon ni Rick. Huwag mo nang dagdagan ang kanyang stress. Ang huling habilin, na iyan ang kanyang huling hiling. Hindi mo ba ito maaring pausapan mamaya? Tumingin si Chell kay Tito Art. Ang kanyang mamata ay nanatiling malamig. Naramdaman ni Tito Art ang isang pangingini sa likod ng kanyang gulugot sa katahimikan na iyon na walang ni isang salita ng patuliksa. Sa huli, tahimik na tinanong ni Chell, gusto mo bang tahimik lang akong maghintay habang hawak ni Fia ang isang diwastong huling habilin at inaangkin ang ari-arian na hindi naman niya pagmamay-ari? Nagbago ang kulay ng mukha ni Tito Art. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabing ang ari-arian na nakarehistro sa pangalan ni Rick ay hindi niya pagmamay-ari? Nagsimula na ring maging maingay ang magkamag-anak ng pamilyang Santiago. Hindi sila lubos na nasiyahan sa desisyon ni Rich na iwan ang lahat nege 1,2 bilyong piso kay Fia. Dahil walang anak si Rick, kung walang huling habilin.
Sana ay may bahagi ang bawat kamaanak. Ngunit ngayon, sa tono ni Chel, tila nagdududa na rin ang karapatan ni Rick na itapon ang mga ari-arian. Kung gayon, hindi na rin sila makapagpipigil. May bumulong. Si Rick ang nagpatakbo ng Grupo Santiago sa lahat ng ito. Akala ng lahat na kay Rick ang ari-arian. Oo nga. 10 taon na silang mag-asawa. Ngayon na nasa bingit ng kamatayan si Rick, bakit naman magsisimula ng gulo si Sel? Hindi ba't masyado siyang sakim? Kahit papaano. Iniwanan naman siyang isang condominium, di ba? Sa sandaling nabanggit ang isang condominium, bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Ate Cardo. Bilang abogadong tagapayo ni Rick, mas alam niya kaysa sa mga kamaanak na ang halaga ng condominium sa Alabang ay humigit kumulang 70 milyong piso lamang. Kung ikukumpara sa napakalaking halaga na 1.5 bilyong piso, ito ay parang butiling buhangin na nahulog mula sa pagitan ng mga daliri. Gayunpaman, tinawag pa rin ito na kamag-anak na isang biyaya. Hindi kumurap si Jel nang marinig niya ito. Tinitigan lang niya si Rick sa kamanang walang emosyon. Kahit na naayos ng madoktor ang oxygen saturation ni Rick, nanatiling magulo ang kanyang pahinga at hindi nawala ang takot sa kanyang mamata. Biglang may naalala si Chel tungkol sa eksena 10 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, wala si Rick ng karapatang pumasok sa ganitong VIP ward. Nabigo sa kanyang unang negosyo, tinakbuhan ng perang kanyang kapwa may-ari. Pinilit ng mga nagpapawat partang sa entrada ng kumpanya. Hindi makapagbayad ng sweldo ng mga empleyado at kinasuhan ng mga supplier. Nakulong si Rick sa opisinang presidente, nakaupo ng walang lakas. Nang buksan ni Chel ang pinto at pumasok kinabukasan, namumula ang kanyang mata at nakatamba sa mesa ang notis ng paniningil at mga dokumento ng kaso. Noon, sinabi niya kay Jel, hindi na siguro ako makakabanggong pa. Hindi siya inalo ni Chel. Umupo lang siya sa tabi at muling inuri ang lahat ng dokumento ayon sa uri ng utang, relasyon sa kontrata, at panganib sa paglilitis. Nagbasa siya ng mga dokumento buong gabi. Nang umaga, nagsulat siya ng 3 pagpipilian sa isang puting papel. Una, paghiwalayin ang mga may-ari ng utang na may mataas na panganib. Pangalawa, muling ayusin ang mga pangunahing teknolohiya at mapagkukunan ng distribisyon. Pangatlo, gamitin ang platforma sa pamamahala and capital Titan Capital Management na itinatak niya. Bago siya ikasal bilang safety net at muling buuin ang istruktura ng shareholder. Dahil sa araw na iyon, binigyan si Rick ng pagkakataong makabangon. Kalaunan, pinuring ang publiko ang foresight at galing ni Rick at kumalat ang sismis na gumawa siya ng paraan mula sa kailaliman. Ngunit, walang nakakaalam na ang unang hakbang sa daan na iyon ay inilata ni Chel sa pamamagitan ng kanyang sariling sakripisyo. Bukod pa rito, walang nakakaalam na ang pondo na nakuha ng Grupo Santiago upang mabuhay sa simula ay hindi pamumuhunan na dinala ni Rick, kundi isang convertible right na nakuha ni Chel sa pamamagitan ng kanyang personal na asset bago siya ikasal at ang lumang network ng Pamilya de la Cruz. Upang maiwasan si Rick na muling mawalan ng lahat dahil sa panganib sa negosyo, isang masusing istruktura ng paghihiwalay ng asset ang idinisenyo sa kanyang mungkahi. Ang Titan Capital Management, sa pangalan ni Chel, ang humawa sa huling karapatan sa lahat ng pangunahing asset. Ang natira lang kay Rick ay ang karapatan sa pamamahala, ang karapatan na gamitin ang kita, at sa panahon lamang na umiiral ang relasyon ng mag-asawa, ang ilang nominal na karapatan sa pagmamay-ari na itinakdang ang kontrata. Hindi may lipat, hindi may pamahagi bilang regalo, hindi maring gamitin bilang kolateral sa ikatlong partido, at hindi rin maaring ipamahagi bilang pamana. Ang lahat ng impormasyong ito ay may pirma ni Rick sa bawat pahina. Nung nilalagdaan niya ito, hinawakan niya ang kamay ni Chel at sinabi, Chel, pinakakatiwalaan kita. Bahala ka na kung paano mo ayusin. Mag-asawa naman tayo. Ang akin ay iyo, at ang iyo ay akin. Naniniwala si Chel sa mga salitang iyon noon. Inakala,
niya na ibinigay ni Rich sa kanyang mga kamay ang lahat dahil napilitan siyang isantabi ang kanyang pagmamatas sa kanyang mahirap na sitwasyon. At hindi niya makakalimutan ang utang na loob na iyon kung sila ay makasama sa loob ng 10 taon. Ngunit nang maging matatag ang Grupo Santiago at lumaki, nagsimulang tawagin si Rick na Pangulong Santiago nga tao sa paligid at isinulat siya ngang media bilang karismatikong batang negosyante. Unti-unting hindi na niya binanggit ang kontrata na iyon. Hindi na rin niya binanggit ang mga nagawa ni Chel. Umuwi lang siya sa hating gabi pagkatapos ng mga party. Amoy alak. At sasabihin kay Chel nang parang naalala lang, tumawag si Fia ngayon. Mukhang nahihirapan din siya sa buhay kamakailan. Nang una niyang marinig ang pangalan ni Fia Zamora, hindi siya nagtanong ng malalim si Chel. Nang ikalawang beses, nang sabihin ni Rick na gusto niyang bigyan si Fia ng trabaho, hindi siya pinigilan ni Chel. Nang ikatlong beses, nakita ni Chel sa bank statement ni Rick na 4 milyong piso ang inilipat sa studio ni Fia. Sa wakas ay tinanong niya, para saan ang perang ito? Nakaupo si Rick sa kabilang dulo ng mesa at hindi man lang pinigilan ang pahawak ng chopsticks. Nahihirapan kasi siya sa negosyo, kaya tinulungan ko. Tinitigan siya ni Chel. Malaking gastos ito habang kasal tayo. Hindi ba dapat mo akong kinonsulta muna? Dun lang napakunot no si Rick nang hindi komportable. Chel, hindi siya tulad ng iba. Iba siya. Ang masalitang iba siya ang tumakip sa lahat ng kanyang paninisi sa sarili. At tuluyang ginising ang huli na pagkagising ni Chel. Simula noon, hindi na niya muling binanggit si Fia. Tahimik lang niyang inayos ng mas detalyado ang mga dokumento na bumubuo sa basa ng mga aset, regular na kinukumpirma ang mga kontrata ng pagpapanatili, at muling itinatag ang bagay na pinangalagaan niya ng buong buhay sa tamang lugar. Hindi siya magmamakaawa para sa pagmamahalan. Ngunit hindi rin siya hangal na ibigay ang bunga ng kanyang dugo at pawis ng libre sa isang lalaking laging inuna ang iba kaysa sa kanya. Ang pagtatalo sa silid na ospital ay napatuloy. Nakita ni Tito Art na tahimik si Chel at inakala niyang natakot ito, kaya nilakasan niya ang kanyang boses. Chel, alam kong mahirap para sa iyo. Ngunit ganon na ang kondisyon ni Rick, karapatan niyang magpasya kung sino ang mamanahan ng kanyang ari-arian. Ang sabihin na walang bisa iyon sa harap ngang, lahat ay hindi maganda. Sa wakas ay ibinalik ni Chel ang kanyang pag-isip at tiningnan si Tito Art. Tito, tulad ng sinabi mo, ang pangunahing premise ng pagtatapon ng ari-arian sa pamamagitan ng huling habilin ay ang ari-arian ay pag-ari ng gumawa ng huling habilin. Napatigil si Tito Art. Nagpatuloy si Chel ang paggawa ng huling habilin na naglilista ng mga bagay na hindi mo pag-ari ay tinatawag na unauthorized disposition sa legal na termino. Agad na natahimik ang silid. Hindi mahirap ang mga salitang iyon, ngunit dahil simple ito, naktanim itong malaming natakot sa pusong matao. Mahigpit na hinawakan ni Ati Cardo ang kopya ng huling habilin, at naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang gawin ni Rick ang huling habilin, minsan niya itong binalaan na kailangang muling kumpirmahin ang mga karapatan sa ari-arian. Ngunit noong panahong iyon, malala ang sakit ni Rick at ang kanyang emosyon ay abnormal na nakatuon at paulit-ulit niyang sinasabi, lahat ng ari-ariang iyon ay nakarehistro sa aking pangalan. Gawin mo ang proseso ayon sa sinasabi ko, kinumpirma ni Ati Cardo ang ilang dokumento ng pagpaparehistro at napatunayang si Rick nga ang nominal na may-ari. Ngunit hindi niya nakita ang lahat ng kontrata na bumubuo sa bus. Lalo na ang madokumento tungkol sa muling pagbuo ng aset 10 taon na ang nakalipas. Ang isang salita na binitawan ni Chel ngayon ay direktang tumama sa pinakamahalagang panganib. Naging matalim ang ekspresyon ni Tito Art. Huwag kang manakot gamit ang walang kwentang legal na rason. Madali lang malaman kung sino ang nakarehistro bilang may-ari ng mga shares, real estate, at investment account ni Rick. Hindi ba nakarehistro sa pangalan niya? Ang alam lang ay ang nominal na paupaparehistro.
Tahimik na sabi ni Sil. Hindi ibig sabihin niyon ay ikaw na ang huling karapatan sa pagmamayari. Sinabi niya, iyon at tiningnan si Ati. Cardo. Ati. Cardo. Bilang isang profesional, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hindi ba? Nawalan ng kulay ang mukha ni Ati. Cardo. Ang tingin ng lahat ay sabay-sabay na nakatuon sa kanya. Napakunot no si Tito Art. Ati. Cardo. May problema ba sa huling habilin? Nasamit si Ati. Cardo at hindi agad nakasagot. Hindi niya maring aminin ng hayagan na may problema dito. Ngunit kung talagang may hawak si Chel na huling dokumento ng karapatan, hindi niya rin maaring ipilit na walang problema. Labag sa kanyang profesional na budi. Pagkatapos ang maikling katahimikan, maingat siyang nagsalita. Sa kasalukuyan, ang huling habilin mismo ay formal na may bisa. Gayunpaman, kung may pagtatalo tungkol sa pagmamayari ng ari-arian, kinakailangan na sumunod sa resulta ng huling pagtukoy ng karapatan. Ang kanyang masalita ay malabo. Ngunit sapat na iyon. Tuluyang nagbago ang kulay mukhang makamag-anak ng pamilyang Santiago. Ang manaktuliksa kay Chel na parang matuwid kanina ay biglang natahimik. Ang formalidad ay may bisa. Ngunit ang karapatan ay ibang usapan. Ibig sabihin, gaano man kahigpit na nanotarize ang huling habilin ni Rick, may posibilidad na hindi nila makukuha ang 1.5 bilyong piso. Sa kama, lalo pang lumalim ang takot sa mata ni Rick. Nanginginig ang kanyang pahinga habang pilit niyang piniga ang mga salita mula sa kanyang lalamunan. Reyes, dali-daling lumapit si Ati. Cardo. Pangulong Santiago, huminahon po kayo. Ngunit hindi pinansin ni Rick iyon, at galit na galit siyang tumitik kay Chel. Matagal mo nang inihanda ito, hindi ba? Tinitigan siya ni Chel. Ngayon, hindi siya agad sumagot. Paghahanda? Napakakakatuwang salita. Hindi siya naghahanda para sa paghihiganti ngayon. Alam niya lang mula 10 taon na ang nakalipas na ang kayamanan ay hindi maaring itayo sa pangakong damdamin. Lalo na sa hindi matatak na konsensya ng isang lalaki. Tiningnan ni Rick ang kanyang katahimikan at mas lalo pang bumilis ang pag-akyat babang kanyang dibdib. Putol-putol ang kanyang boses. Niloko mo ako? Itinago mo ang lahat ng akin. Sa mga mata ni Chel, sa wakas ay mayroong mahina at napakalamig na liwanag. Enrique Santiago, wala ka pa ring naiintindihan? Hindi ba? Umusat siya ang isang hakbang. Sinubukan siyang pigilan ng doktor, ngunit dahil sa kanyang tahimik na tingin, napatigil siya. Nakatayo si Chel sa tabing kama. Tinititigan ang lalaking dating nasa rurok ng kapangyarihan, at ngayon ay hirap ng magsalita. 10 taon na ang nakalipas. Nang nalulunot ka sa utang, walang ni isa ang napahiram sa iyo nga kahit 1 piso. Sino ang gumawa ng iyong safety net gamit ang aking personal na asset bago ako ikasal? Bumuo ng istruktura ng Grupo Santiago gamit ang Titan Capital Management? At nagtagumpay sa unang pagpopondo gamit ang koneksyon na iniwan ng aking ama? Lahat ng kontrata na nilagdaan mo ay binasa mo mismo, kinumpirma, at nilagdaan ng iyong sariling kamay, sa loob ng ilang taon na ito. Hindi ko kinukuha ni 1 piso mula sa iyong kita sa negosyo, at hindi ako nangyalam sa iyong pagtamasan ng kasikatan at kita sa harapan. Ngunit hindi ibig sabihin niyon ay naging sa iyo na talaga ang nga bagay na iyon. Sa bawat salita na binitiwan niya, lalo pang namutla ang mukha ni Rick, natahimik ang silit at walang ni isa ang nagsalita. Maging si Tito Art, na kanina ay pinagtatanggol si Rick, ay tuluyang nawalan ng sasabihin. Hindi malakas ang boses ni Chel, ngunit umalingaw-ngaw ito ng malupit at malamig. Bayaran mo si Fia Zamora gamit ang iyong buhay. Ngunit hindi ko papayagan na gamitin mo ang aking ari-arian upang tapusin ang iyong magandang kuwento. Mabilis na lumiit ang pupil ni Rick. Ang masalitang iyon ay parang malakas na sampal, na dumurog sa kanyang mapagkunwari, at dakilang plano na inihanda niya sa bingit ng kamatayan. Inakala niya na naglalaro siyang isang magandang drama ng pagbabayad ng kanyang matagal ng utang. Naniniwala siyang
ang 1.5 bilyong piso na pamana ang huling regalo kay Fia. Inakala niyang gaano man kawalang katwiran ang maramdaman ni Chel. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Ngunit ngayon, naintindihan niya na ang kanyang sinasabing kabayaran ay nakabatay sa dugo at pawis ni Chel mula simula hanggang wakas. Ginagamit niya ang daan na inilatag niya, ang ari-arian na pinangalagaan niya, ang kayamanan na pinagpuyatan niyang protektahan sa loob ng 10 taon, at gusto niya itong ibigay sa ibang babae. Bukod pa rito, nang walang pakundangan niyang sinabi, sa kabilang buhay, babayaran kita. Ang kanyang pagiging makasarili ay sapat para mapakunot no kahit ang mga kamag-anak sa paligid. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunongang matataas na takong na mabilis na lumalapit. Sabay-sabay na lumingon ang lahat. Bumukas ang pinto. Nakatayo sa entrada ang isang babaeng nakasuot ng itim na Amerikana, maputla ang mukha, at namumula ang mga mata na parang dali-daling dumating. Si Fia Zamora. Malinaw na narinig niya ang huling ilang pangungusap. Ang kanyang ekspresyon na nagpapanggap na malungkot ay nanigas at ang kanyang tingin ay una kay Rick at kaagad na napunta kay Chel. Ang kanyang mamata ay halo-halo ng sorpresa, pagkabalisa, at isang sandali ng pagkabigla. Tinitigan siya ni Chel. Hindi nagbago ang ekspresyon. Hindi nakakagulat ang pagdating ni Fia. Nakataya ang huling habili na 1,5 bilyong piso. Hindi siya maaring mahuli. Nang makita ni Rick si Fia, nagkaroon ng instinctive na liwanag sa kanyang nga mata. Ngunit ang liwanag na iyon ay agad na naburang ang takot dahil bigla niyang naintindihan na ang lahat ng ipinangako niya kay Fia ay maring hindi matupad. Nakatayo si Fia sa entrada. Nanginginig ang boses. Rich, narinig kong hindi maganda ang iyong kondisyon kaya dali-dali akong pumunta. Sinabi niya iyon habang sadyang umiyak ng napapanahon, na parang ang perpektong babae na nag-aalala sa kanyang dating minamahal. Ngunit hindi ito pinalampas ni Chel. Nakita niya na mahigpit na hinahawakan ni Fia ang strap ng kanyang bag hanggang sa pumuti ang kanyang madaliri. Hindi ito kalungkutan, ito ay tensyon. Agad na sinabi ni Tito Art. Ginong Zamora, dumating ka sa tamang panahon. Masyadong gunstable ang emosyon ni Rick. Pakialos siya. Umusat si Fiang na lawang hagbang at tiningnan ang kopya nga. Huling habilin sa kamay ni Ati. Cardo. Hindi pinalampas ni Chel ang maikling paggalaw ng tingin na iyon. Bahagyang ngumiti ang mga labi ni Chel. Ang maskara ng pagpapanggap ay nagsisimula ng bumaksak. Hindi niya agad ilalabas ang lahat ng ebidensya. Ang totoong alas ay dapat na itago para sa sandaling pinakakumbinsido sina Rick at Fia sa kanilang tagumpay. Sa sandaling ito, kinuha lang ni Chel ang kanyang smartphone at nagpadala ng mensahe sa kanyang abogado, si Ati. Leo Corpus. Ihanda ang mga dokumento at hintayin ang aking tagubilin. Agad na dumating ang tugon. Kinumpirma ang selyong lahat ng orihinal. Maaring may hatid anumang oras. Nakita ito ni Chel at tahimik na pinatay ang screen. Sa kama, patuloy na nakatitik si Rick sa kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago mula sa takot tungo sa hindi mapigilang pagkasabik. Ayaw niyang maniwala na ang resulta na pinaplano niya ng detalyado ay matatapos lang sa isang biro. Nakatayo si Fia sa tabi ng kama. Hinawakan ang kanyang kamay at mahina ngunit buong pagmamakaawa na sinabi, Rick, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, nasa tabi mo ako. Narinig ni Chel ang mga salitang iyon at hindi man lang naramdaman ang pagkabigla. Tingnan natin kung gaano katagal mananatili si Fia sa kanyang tabi kapag nalaman niyang hindi siya makakakuha ng ni isang piso mula sa huling habilin na ito. Muling nagsimulang gumana ang regular na tunog ng monitor sa silid. Sa ngayon, nalampasan ni Rick ang critical na kondisyon. Ngunit alam ngang lahat ng naroon na may isang bagay na nagbago ng malaki sa loob lamang ng ilang minuto. Ang checkmate ng pamana na binuo ni Rick sa bingit ng kamatayan ay kalahati ng nabaliktad ng isang salita ni Chel.
Ang lahat ay nagpipigil ngang hininga. Naghihintay kung saan niya ilalagay ang kanyang susunod na galaw sa natitirang kalahati. Sa huli, tiningnan ni Chelsea Rick at malamig na sinabi, kailangan mong matipid ng lakas ngayon. Dahil pagkatapos nito, makikita mo mismo kung sino ang dahilan ng pag-iral ng ari-arian na inakala mong 1.5 bilyong piso. Ipinagpatuloy ang kwento sa pamamagitan ng pagsasama sa mga eksena mula sa kabanata 3 hanggang 7, pagpapakita ngang ebidensya, pagbibigay ngang abiso sa nga board director. Nang sunod-sunod na ilabas ni Chell ang masalyadong legal na dokumento ng Titan Capital Management, ang makamaanak ng pamilyang Santiago, si Fia Zamora, at maging si Rick sa kama ay natahimik at nanigas. Ang headline na pag-agaw ng asawa sa kumpanya na nagdulot ng kaguluhan ay naging boomerang at agad na tumama sa ulo ng pamilyang Santiago at ni Fia, dahil sa napakalaking legal na ebidensya na inilabas ni Chell at sa ebidensya ng paglustay ni Rick sa assets ng kumpanya para sa kanyang kabit. Ang huling nakita ni Rick sa kanyang higaan ng pagkamatay ay ang marungis na patawa at pagiyaw ni Fia, na inakala niyang kanyang tunay na paibig, hindi sa kanyang lumalalang kondisyon kundi sa balanseng foreign account. At sabi sa ang huling habilin, hanggang sa sandaling mawala ang huling hininga, Rick, huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, paano na ang 8 milyong piso na cash at ang condominium? Nang umaling-aw-ngaw ang sakim na sigaw na iyon sa silid, nawala ang huling liwanag sa mga mata ni Rick at gumuhit ng mahabang tuwid na linya ang monitor. Pagkatapos ay natahimik. Hindi umiyak si Chell. Ang 10 taon ng mapait na relasyon ay nagtapos na sa pinakamatuwid at pinakamakatarungang paraan. Kasama si Ati Corpus, umalis siya sa ospital upang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang ang tunay na pinuno ng Grupo Santiago. Lahat ng problema ay ayusin sa pamamagitan ng legal na proseso. Ang masalitang ito ay dahan-dahang, ngunit tiyak na bumiya sa huling matamis na ilusyon na nananatili sa puso ni Gabriel Gap Angeles. Ang pasilyo sa labas ng conference room ay tila yaw huminga dahil sa makapal at mabigat na hangin. Si Manager Roberto Bert Santos, ang sales manager, ay nakatayo doon, namutla ang mukha habang hawak ang notis ng pagpapawalang bisa ng kontrata mula sa Grupo Majestic, isang kliyente. Si Director Rowena Venadela Cruz, ang accountability officer, ay nakatingin kay Gab ng walang emosyon habang nakatitig sa kanyang tablet. Na parang malamig siyang nanonood kung anong kawalang hiyaan pa ang sasabihin niya. Ngunit nakangangalang si Gab at hindi makapagsalita. Anong muha ang ihaharap niya? At sa anong posisyon? Kay Isabel Bel Angeles. Bilang presidente, kakaumpisa lang niyang sa pilitang kinuha ang mga customer resources na personal na binuo ni Belle. At gusto niyang iproseso ang network na binuo niya sa loob ng 5 taon ng buong hirap, bilang shared asset ng kumpanya ng Aurora Tech Solutions. Bilang asawa, sa kanyang asawa na nagtrabaho ng buong puso para sa kumpanya sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang isang nakakonsultong bonus na 15,000 piso, at sa likod nito, tahimik siyang nagbigay ng malaking halaga na 8 milyong piso mula sa account ng kumpanya sa kanyang unang pag-ibig, si Katrina Cat Villaflor. Bilang founder, ang lahat ng pangunahing linya ang transaksyon, daloing customer, at kredibilidad ng supply chain sa Aurora Tech Solutions ngayon ay nakasalalay sa pagiral ni Isabel Angeles. Bigla niyang napatanto na wala siyang ni isang karapatan upang tumayo ng may dignidad sa harap ni Belle at nagulat siya. Pangulong Angeles, mahinang tawa ni Bert. Nakamalay si Gap at naksalita sa pagod na boses. Kailan darating ang abogado? Sumulyap si Wena sa kanyang relo. 20 minuto pa po. Lalo pang napangit ang mukha ni Gab. 20 minuto. Sa loob ng 5 taon na ito, hindi pa kailanman naramdaman na napakaikling 20 minuto. Masyadong maikli. Hindi ito sapat para sa pagbawi, pagtatago, o maging sa pag-isip ng dahilan para sa 8 milyong piso na inilipat mula sa reserve account ng kumpanya patungo sa personal account ni Kat. Sa loob ng conference room, nahihintay ang nga pinuno ngang iba't ibang departamento ng nagpipigil ngang hininga
at ang pulang babalangang panganib sa pagkawalangang customer na ipinapakita sa malaking monitor ay nagpapahiwating ang masama. Mahinang sabi ni Bert, Pangulong Angeles. Ipaubaya muna nating sa legal na departamento ang pag-aasikaso. Kahit sabihin ni Bella na ayusin niya ang karapatan ng customer, imposible naman na isama niya ang lahat ng kliyente. Pag-ari ito ng Aurora Tech Solutions, di ba? Tama. Hindi niya sila maaring isama. Biglang umalingawang matalim na boses mula sa likuran ng conference room. Sikat Villaflor. Na nakabalik na. Namumula ang kanyang mata at may bakas pangang luha sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tono ay desperado at kakaibang kumpiyansa. Ang lahat ng data ng customer ay nasa ilalim ng system management ng Aurora Tech Solutions. At ang magkontrata ay nasa pangalan ng kumpanya. Kung sasabihin ni Bell na personal niyang pag-ari ang mga ito, hindi ba't kapritso lang iyon? Agad na natahimik ang conference room. Tiningnan ni Wena de la Cruz si Kat, at hindi niya tinago ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mamata. Malamig niyang sinabi, Ginong Villaflor, alam mo ba kung gaano kadalas na isinusulong ni Bell ang mga gastos sa marketing gamit ang kanyang personal? Napangalan sa loob 5 taon na ito. Maraming inisyal na negosasyon sa mga kliyente. Pagsubok neg sample. At pagsubok neg operasyon neg distribusyon. Lahat iyon ay pinanatili sa pamamagitan ng kanyang personal na account at ng kanyang personal na kredibilidad. Naningas ang mukha ni Bert. Agad na sumagot si Kat. Sarili niyang desisyon iyon, di ba? Bilang asawang presidente, natural lang na tulungan niya ang kumpanya ng kanyang asawa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, ganap nang nanigas ang ekspresyon ni Wena. Natural. Inilipat ni Wena ang kanyang tablet sa gitna ng mesa. Lumitaw sa screen ang detalyadong statement ng financial system. Kung gayon, sinasabi mo na natural lang din na kinuha ni Ginoong Villaflor ang 8 milyong piso mula sa reserve account ng kumpanya upang magbayad ng down payment para sa kanyang kondominium? Nawalan ng kulay ang mukha ni Kat? Biglang tumingala si Gap. Wena. Ngunit hindi umatras si Wena. Direkta niyang tinitigan si Gap at sinabi ang bawat salita ng parang inuulit. Pangulong Angeles. Minarkahan ng compliance department ng bangko ang makahina-hinalang paggalaw ng pondo ng ating kumpanya. Ang ganitong kalaking paglabas ng pera mula sa reserve account ay kailangang ipaliwanag sa mga shareholder sa lalong madaling panahon. Kung gusto mong ipagpatuloy siya, bahala ka, ngunit huwag mong idamay ang buong kumpanya. Umaagos ang malalaking luha mula sa mga mata ni Kat. Gap, hindi iyan totoo. Wala akong intensyon. Hindi ko alam na account iyan ng kumpanya. Hindi mo alam? Malamit na pinuto ni Wena ang kanyang salita. Malinaw na nakasulat sa detalyeng transaksyon na business reserve transfer. Imposibleng hindi mo iyon nakita nang kumpirmahin mo ang pagtanggap ng pera. Nangingini ang malabi ni Kat at nawalan siya nga sasabihin. Tuluyang nagbago ang tingin ng mga ehekutibo sa conference room kay Kat. Dati, tinitignan siyang ilan na may simpatiya. Inakalang siya ang unang pag-ibig ng presidente nung estudyante pa at isang walang muwang na biktima na dapat protektahan. Ngunit ngayon, naintindihan ng lahat, habang ang kumpanya ay nasa binggit ng pagkabangkarote. At si Belle ay buong pusong sumusuporta sa kumpanya gamit ang mga resources na binuo niya sa labas, sa loob ng 5 taon. Ang babaeng ito ay bumibili ng marangyang bahay gamit ang pera ng kumpanya at sinusulan pa sigap na paalisin si Belle. Hindi ito kawalang muwang. Ito ay isang parasito lamang. Ang mukha ni Kat ay nanigas dahil sa kahihiyan at takot. Sa sandaling iyon, dali-daling dumating ang receptionist na gulantang, Pangulong Angeles. Dumating na po ang kinatawan ng abogado ni Isabel. Tumaas ang tensyon sa lahat ng ehekutibo. Pagkalipas ng ilang segundo, itinula ang mabigat na salamin na pinto. Hindi lang isa ang pumasok. Nakatayo sa unahan ang isang veteranong abogado na nakasuot ng madilim na gray na suit. At sa likuran niya ay 2 asistan na may dalang makapal na dokumento. At sa huling bahagi,
Tahimik na lumitaw si Isabel Angeles na kasalukuyang si Belle. Hindi siya nakasuot ng itim na damit na ipinakita niya sa party kagabi, kundi isang pinong business attire. Isang magandang puting shirt at itim na slacks. Nakatali ng mataas ang kanyang buhok at walang galit o kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Nandun lamang ang malamig na katahimikan, na parang dumalo lang siya sa isang mahalagang pagpupulong. Ngunit nang makita siya ni Gap, naramdaman niya ang isang matinding suntok sa dibdib. Belle. Hindi tiningnan ni Belle si Gap at bahagya lang siyang tumango sa abogado sa tabi niya. Maingat na inilagay nga abogado ang kanyang business card sa mesa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ati Marco Valdez, ang eksklusibong kinatawan ni Ginang Isabel Angeles. Ngayon, kami po ay magsasagawa ng formal na paghiling at proseso ng pag-ayos para sa sumusunod na 4 na punto laban sa Aurora Tech Solutions. Binuksan niya ang unang dokumento. Una, pagbabayad ng hindi pa nababayarang sales incentives, special performance bonuses, at profit sharing na dapat makuha ni Ginang Angeles sa loop na nakaraang 5 taon. Pangalawa, buwang reimbursement ng market development expenses, travel expenses, sample testing fees, at distribution guarantees na isinyulong ni Ginang Angeles gamit ang kanyang personal na panggalan. Pangatlo, kumpirmasyon ng pagpapatuloy ng mga customer resources, eksklusibong pribadong channel data, at mga relasyon sa negosyo na hindi kasama sa pangalan ng kumpanya, na binuo ni Ginang Angeles sa pamamagitan NG kanyang personal na kredibilidad at koneksyon. At ikaapat, pagpapawalang bisangang kontrata sa trabaho at kumpirmasyon ng kawalang bisangang non-compete clause. Sa sandaling narinig ni Manager Bert ang huling punto, sumigaw siya, walang bisa ang non-compete clause? Anong klaseng rason ang gagamitin mo para maging valid iyon? Malamig na tinitigan ni Ati Valdez si Bert at tahimik na sinabi, dahil ang Aurora Tech Solutions ay hindi nakbayad ng ni isang sentimo para sa non-compete clause sa loob ng nakaraang 5 taon. Natahimik ang conference room. Tahimik na ipinikit ni Wena de la Cruz ang kanyang nga mata. Alam niya ang katotohanan iyon. Ginapos ni Gap si Belle gamit ang maginhawang salitang miyembro ng pamilya, tinrato siya bilang libreng lakas pagawa at hindi binigyan ng tamang executive compensation, shares o non-compete guarantee. Ang kontrata ng non-compete clause na iyon ay isang banta lamang upang pigilan siya na magdala ng mga resources sa ibang kumpanya. Ngunit hindi papayagan ng batas ang mga matatamis na dahilan tulad ng joint venture ng mag-asawa. Nagpatuloy si Ati Valdez, ayon sa probisyon NG Labor Code, kinakailangang magbayad ng kaukulang garantiya upang makapagpataw ng limitasyon. Ang kumpanya ay hindi lang nakpabaya sa pagbabayad na iyon, kundi matagal ding ipinakpaliban ang performance bonus na dapat makuha ni Ginang Angeles. Sa makatuwid, ang nasabing limitasyon ay walang legal na bisa. Naningas ang mukha ni Bert at pilit pa rin siyang lumaban. Ngunit ang data ng customer ay nasa system ng aming kumpanya. Sa wakas ay tumingala si Belle. Manager Bert, sino ang tinutukoy mong customer na nasa system ng ating kumpanya? Napakatahimik ng kanyang boses. Ngunit, sapat na iyon upang pagpawisan ng malamig si Bert, ang mga customer na personal kong binuo. Pinanatili ang relasyon gamit ang aking pribadong contact methods at isinagawa ang unang transaksyon gamit ang aking personal na kredibilidad. O ang mga customer na hindi mo pa kailanman nakonta, ngunit ngayon ay gusto mong i-export ng sabay-sabay mula sa system? Nangingini ang mga labi ni Bert at nawalan siyang sasabihin. Nagagis si Belle ng 2 makapal na dokumento sa gitna ng mesa. Ito ang ma-orihinal na sertipiko ng pagpapaunlat ng customer para sa lahat ng kliyente. Ang minagapaunang record NG negosasyon para sa minagapangunahing kliyente tulad NG Grupo Majestic, Korporasyong Perlas, Elektrisidad NG Luzon, at ang proyektong liwanag ay lahat ay may petsang mas maaga kaysa sa petsa ng kontrata nila sa Aurora Tech Solutions. Sa 11 sa kanila, mayroon akong kasunduan para sa channel consulting service bago pa man sila magkontrata sa Aurora Tech Solutions. Isang matinding pagkabigla ang bumalot sa conference room. Nagulat si Gap at tumingala. Kailan mo kinontrata ang ganoong bagay?
Malami na tinitigan siya ni Belle. Nung araw na tinawa mong mapala lang ako na nakakuha ng ilang malalaking kliyente at niliba mo ang aking pagsisikap. Nawalan ng kulay ang mukha ni Gab. Nangyari iyon 3 taon na ang nakakaraan. Sa isang pagdiriwang ng makuhang Aurora Tech Solutions ang unang malaking kliyente, lasing si Gab at sinabi sa harap nga ehekutibo ng nakangiti, si Belle ay mapalad lang. Nakataon lang na nakilala niya ang magandang contact. Noon, hindi sumagot si Belle. Ngunit simula kinabukasan. Sinimulan niyang idokumento ang pinagmulan ng bawat kliyente na binuo niya, ang kasaysayan ng pagpapakilala, ang detalye ng mga paunang bayad, at ang kasaysayan ng negosasyon bilang formal na rekord. Hindi siya nagtaksil sa kumpanya noon. Naintindihan niya lang ng napakalalim na hindi niya dapat ipaubaya ang kanyang halaga sa hindi matatag na konsensya ng iba. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng miyembro ng Aurora Tech Solutions. Inakala ni Gab na si Belle ay nagtatrabaho ng walang padududa para sa kumpanya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa bawat pagkakataon na ininsulto siyang kanyang walang pakialam na mga salita, tahimik at tiyak siyang natatayo ang kanyang sariling landas. Binuksan pa ni Ate Valdez ang isa pang dokumento. Bukod pa rito, hawak ni Ginang Angeles ang mga orihinal na rekord ng pagbuo at mga aplikasyon para sa copyright registration ng Supply Chain Credit Evaluation Model, Risk Warning System, at Customer Segmentation Management Sheet na kasalukuyang ginagamit ng Aurora Tech Solutions. Narinig ni Bert ang mga salitang iyon at sumiga. Impossible. Shared system iyan ng aming kumpanya. System ng aming kumpanya? Tahimik siyang tiningnan ni Belle. Kung gayon, Manager Bert, may paliwanag mo ba kung bakit ang bigat ng ikatlong item sa evaluation model na iyon ay nakatakda sa 0.27? Nanigas ang mukha ni Bert. Ito na naman ang tanong na iyon. Sa huling pagsusuri ng proyektong liwanag na ginanap kaninang umaga, tinanong siyang parehong tanong ni Mr. David De Vries, ang project head, at hindi siya makasagot. Ngayon, muling hinarap siya ni Belle sa harap ng lahat ng ehekutibo, at hindi pa rin siya makasagot. Ganap na tinapakan ni Belle ang kanyang pagmamataas. Ang dahilan ay dahil sa mga pagkalugi mula sa mga problema sa distribusyon ng Aurora Tech Solutions sa nakarang 3 taon. Ang nakatahong panghanip sa pahanap. Mula sa pakbabaho na makaiskaday la pakbabayad na supplier ay bumubuo na 25%. Nakabuwang pakkaluhi. Ako ang nahukay ng datos na ito isa-isa mula sa mga rekord ng bodega, detalyeng pananalapi, at kasaysayan ng reklamo ng customer at isinama sa modelo. Sa tingin mo, paano mo nasabing pag-ari ng kumpanya ang system na ginagamit mo? Kung hindi mo alam kung saan ito nagmula, namula ang mukha ni Bert, at tuluyan siyang natahimik. Ang ikalawang matalim na sunto ay ganap na dinuro ang kanilang walang saysay na balak na kunin ang customer. Napansin ni Kat na ganap ng hindi pabor ang sitwasyon, at bigla siyang umiyak at sumigaw, Belle, bakit mo ito nagagawa ng napakalupit? Si Gab ay abala lang sa trabaho araw-araw at wala siyang oras. Laging may pasasalamat sa iyo sa kanyang puso. 5 taon na kayong mag-asawa, di ba? Bakit hindi mo subukang pag-usapan? Sa wakas ay tumingin si Belle kay Kat. Ang kanyang tingin ay napakatahimik, ngunit naglalaman ito ang malamig na kawalang emosyon na nagpatalon sa puso ni Kat sa takot. Katrina Villaflor. Inilagay ni Belle ang kanyang smartphone sa mesa. Ang iyong paglustay ng 8 milyong piso mula sa reserve account ng Aurora Tech Solutions ay isang malaking illegal na gawin na may kinalaman sa negosyo at sa panganib ng money laundering ng kumpanya. Namutla ang mukha ni Kat na parang patay. Sinabi ni Gab na ibibigay niya sa akin iyon, kung gayon, ay paklaban mo sa korte kung may karapatan siyang itapon ang assets ng kumpanya ng walang pahintulot. Pinindot ni Belle ang play button ng smartphone. Ang umalingaw mula sa speaker ay ang hysterical na boses ni Kat na sinabi kay Gab sa telepono kanina. Kung umalis siya, paano na ang Aurora Tech Solutions? Paano ka maglilipat ng pera sa akin mula ngayon? Una, kausapin mo siya para manatili ang customer. Kapag kumalma na ang kumpanya, mahanap ka na anumang reason para paalisin siya.
Sa sandaling tumunog ang recording, ganap na nanigas ang hangin sa conference room. Nangginginig sikat at natahimik ang kanyang maskara, na nagpapanggap na isang trahedyang bida at isang inosenteng biktima na natatakot sa matinding pagkainggit, ay ganap na natanggal sa pamamagitan ng kanyang sariling boses. Malamig na sabi ni Wena de la Cruz, naintindihan ko. Kaya pala, ang kinababahala ni Ginoong Villaflor ay hindi ang kalusugan ni Pangulong Angeles, kundi kung magpapatuloy pa rin ang presidente sa pagbibigay ng pera sa kanya. Mahinang bumulong ang isa sa mga ehekutibo. Ang lakas ng loob na gawin ang kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng asawa ang presidente. Niyugyo ni Kat ang kanyang ulo habang humihikbi at sumisigaw. Hindi! Hindi totoo iyan! Gap! Paki-explain. Wala akong ganoong intensyon, ngunit hindi gumalaw si Gap. Nakaupo lang siya ng malalim sa upuan, namumutla ang mukha. Ang recording na ito ay hindi lang sampal kay Kat, kundi sampal din kay Gap. Insulto niya si Belle. Trinato siya ng walang paggalang, at sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang huling halaga para sa isang babaeng napakababaw at hangal. Hindi lang kakatwa, kundi kaawa-awa. Sa ikatlong ganap na pagtabog, tuluyang bumagsak ang mental na estado ni Kat. Sa sandaling umabot sa sukdulan ang tensyon sa conference room, muling dumating ang receptionist, hingal na hingal. Pangulong Angeles, paparating na po ang project team ng proyektong Liwanag. Biglang tumayo si Gab, at sa kanyang mata, mayroong isang sinak ng pag-asa, ngunit napakahina. Proyektong Liwanag. Kung bibigyan pa rin nila ng pagkakataon ang Aurora Tech Solutions, maaring makabangon pa ang kumpanya. Ngunit sa sumunod na sandali, ang unang salita ni Mr. David Reyes na pumasok sa conference room ay tuluyang dinurok ang kanyang malabong ilusyon. Pangulong Angeles, hindi po kami narito para ipagpatuloy ang negosasyon sa Aurora Tech Solutions. Inilagay ni Mr. Reyes ang isang formal na dokumento sa mesa. Formal na napasya ang Project Review Committee ng Proyektong Liwanag. Nabawiin ang karapatan ng Aurora Tech Solutions sa huling pagsusuri. Nawalan ng kulay ang mukha ni Gap. Mr. Reyes, agad na ayusin ng Aurora Tech Solutions ang sistema. Ibabalik namin kay Belle ang pamamahalan ng proyekto at ipapaubaya sa kanya ang lahat. Hindi na kailangan. Humarap si Mr. Reyes kay Belle at dramatically na pinalambot ang kanyang ekspresyon. Tapos na kaming nakipag-usap ng personal kay Ginang Angeles. Kung mag-apply muli si Ginang Angeles para sa proyekto bilang isang bagong business entity, pananatilihin ng proyektong Liwanag ang kanyang karapatan sa pagsusuri ng kanyang proposal at bibigyan siya ng pinakamataas na prioridad. Natahimik ang conference room. Si Gab ay lumubog sa kanyang upuan na parang hinugot ang buong gulugot. Ang hinahanap ng proyektong Liwanag mula sa simula ay hindi ang entidad ng kumpanyang Aurora Tech Solutions, kundi isang napakagaling na propesyonal, si Isabel Angeles. Hindi lang iyon ang nakakagulat na pangyayari. Sa likod ng salamin na pinto, sabay-sabay na lumitaw ang CEO ng Grupo Majestic at ang Managing Director ng Korporasyong Perlas. Tiningnan ng CEO si Belle at ngumiti ng palakaibigan. Pangulong Angeles, ang Grupo Majestic ay laging handa na lagdan ang basic agreement para sa data linkage ng supply chain ng bagong kumpanya. Agad na nagpatuloy ang Managing Director. Ang Korporasyong Perlas ay nag-secure din ng supply allocation para sa unang batch. Kami po ay nagtitiwala at makikipagtransaksyon lamang sa mga proyekto na pinamumunuan ni Pangulong Angeles. Idinagdag ng CEO. May mensahe rin po ako mula sa presidente ng elektrisidad ng Luzon. Gusto nilang agad na makipagnegosasyon para sa formal na business partnership kapag natapos na ang proseso ng bagong kumpanya ni Pangulong Angeles. Nawalan ng lakas ang matuhod ni Bert at pilit lang siyang kumapit sa pada. Ang maehekutibo ng Aurora Tech Solutions nang masaksihan ang eksenang ito ay may iisang katiyakan sa kanilang mga puso. Tapos na. Ang mga customer
supply chain at magpangunahing kliyente ay walang sinuman na pinilit na kumilos ni Bell. Kusanglup nilang pinili si Bell at nagpasya na sumama sa kanya. Hindi siya nagnakaong resources mula sa kumpanya. Kinukuha lang niya ang lahat ng kaharian na binuo niya sa loob ng 5 taon sa kanyang sariling makamay at ibinalik sa tunay na may-ari. Sa wakas ay tumayo si Gab na nanginginig ang mapaa at sinabi sa pagod na boses, "Bell, nagkamali ako." Huli na ang masalitang iyon. Tiningnan siya ni Bell. Sa kanyang mamata walang galit, pagsisisi, o anumang emosyonal na alon. "Gabriel Angeles, kung nagkamali ka, bayaran mo ang karampatang presyo." Kinuha niya ang madokumento mula kay Ati Valdez at malamig na sinabi, ang hindi nababayarang incentives, mga naisulong na pondo, pagtuloy sa ilegal na paggalaw ng pondo, at ang pagpapatuloy ng customer resources. Ayusin natin ang lahat ng ito isa-isa sa korte. Pagkatapos, tungkol sa aming relasyon, putol ang kanyang masalita. Sa mga mata ni Gab, mayroong desperado ngunit mahinang sina ng paasa, ngunit ang sinabi ni Bell ay isang malinis na hatol. Ipapadala ko ang divorce agreement sa iyong personal na email at sa iyong bahay sa pamamagitan ni Ati Valdez. Nawala ang huling bakas ng kulay sa mukha ni Gab. Napatigil sikat sa pag-iyak at nakumbinsi siya na ang bundok ng kayamanan bilang asawa ng presidente na buong puso niyang kinakapitan, ay babagsak ng walang pag-asa. Nakatalikot na si Bella at nagsimulang lumakad. Ang gintong sinang ng araw sa hapon ay sumisikat mula sa malalaking salamin na bintana ng conference room at nagbibigay ng puting liwanag sa kanyang tuwid na likod. Hindi na siya ang asawang presidente na binabalewala sa madilim na opisina ng Aurora Tech Solutions at sinasaktan ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng 15,000 piso na bonus. Mula gayon, siya si Isabel Angeles, isang business partner na lubos na pinagkakatiwalaan ng mga customer, isang tunay na pinuno na hinahanap ng malalaking kumpanya, at ang simula ng isang nag-isang ngunit pinakamakapangyarihang founder na lumilihang ang sarili niyang kapalaran sa bagong panahon. Ang kwento ay ipinagpatuloy sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng eksena mula sa Kabanata 9 hanggang 10. Ang pagpapatalsik kay Gap ng board director, ang legal na paghabol kay Kat Villaflor, at ang paglago ng Silangan Tech Solutions ni Bell. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang espesyal na pagpupulong ng Board of Directors ng Aurora Tech Solutions, nagbigay ng malamig na abiso si Mr. Rafael Rafilim, isang malaking shareholder mula sa Carwin Investments. Agad na patatalsikin si Gabriel Angeles mula sa kanyang posisyon bilang presidente. Bukod pa rito, ang ilegal na paglilipat ng 8 milyong piso kay Ginang Katrina Villaflor ay hahabulin sa pamamagitan ng legal na paraan sa civil at criminal bilang paglustay ng assets ng kumpanya. Sikat ay nalunod sa ma-penalty fee kanyang bagong biniling condominium at sa walang awang claim para sa reimbursement mula sa kumpanya at tuluyang na blacklist sa mundo ng negosyo. Si Manager Bert Santos ay sinibak din dahil sa malaking kapabayaan at tuluyang natapos ang kanyang karera. Samantala, ang Silangan Tech Solutions na pinamumunuan ni Bell ay nakamit ang napakalaking tagumpay sa unang yugto ng pagpapatakbo ng system ng proyektong liwanag na umabot sa daan-daang milyong piso na potensyal na pagkalugi na naiwasan sa simula pa lang. Dahil sa pondo at resources mula sa malalaking kumpanya tulad ng Grupo Majestic Korporasyong Perlas at Elektrisidad ng Luzon, nakatayo siya sa pinakamaliwanag na spotlight bilang bagong superstar sa industriya. Sa entabladong Economic Forum sa katapusan ng taon, ang walang bilang na lalaki na dating minamaliit siya ay ngayon ay nakatingala na lamang sa kanya. Nakatayo sa harap ng mikropono, tinapos niya ang kanyang talumpati sa malinaw na boses. Dati, naniniwala ako na kung tahimik lang akong magsisilbi sa likuran ng isang tao, balang araw ay makikilala ang aking halaga. Ngunit nakamali ako. Ang sariling halaga ay hindi inaantay na kilalanin ng iba. Ito ay dapat na buwang tapang na agawin gamit ang sariling makamay. Habang bumabalot ang matinding
Palakpakan sa bulwagan. Maganda siyang ngumiti. Tuluyan siyang nakalaya mula sa sumpang miyembro ng pamilya mula sa madilim na opisina na iyon. Ang kanyang tunay na maningning na buhay ay nagsisimula pa lamang sa lugar na ito.